the as SALS. to his allegation because it was pointed out that the Salden was only part of a broader allegations of unexplained wealth. Kita niya? Sa part of more than allegation. Allegation lang talaga yan. Nakuha nyo yung point ng dating attorney ng COA na nagsalita. Diba? Puro allegation lang at walang katotohanan at binibintang lang nila. Pinasinisunungalingan nila yung sinabi ni Tirilling false sa kahit anong numero na pinesent nila doon. Yun kasing mga numero, siguro aminin natin, talagang nakakagulat po talaga diba? Dahil nasa mga billions po yan. Pero the way po kasi that AMLAC does, as far as I know, the way that the AMLAC, kasi transactional sila transactions ang binibilang nila dyan. Bukod cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ho ginawang others bigla. Hindi ka naman, abogado ka, pero hindi ka magaling. Oo. Alamin mo muna lahat ng mga strategy ng mga galing na abogado para madepensa nila ang kanilang mga kliyente. Para ka namang di abogado. Impeachment proceeding as an exception. No? Mm-hmm. So these are the arguments of those who do not want to vote to open the box. But for those who wanted to open the box, they're claiming that impeachment proceeding is greater than the legislative inquiry. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Magandang pag-uusapan natin ngayon, mga kasama. Dahil ba hindi nila napatunayan na itong si Saldico ay nahuli o naaresto sa DAFRED. Mismong sa page ng itong GovPH nagkapalitan na ng title. Noong una, ayon niya sa post ni Attorney Harry Roque, marami tayong pag-uusapan ngayon. Itong analysis ng isang magaling na political analyst na dapat pagbotohan na ang kagugnay sa impeachment. At ito pang si Trillanes daw, at Rohina Garma at iba pang DDS members, kumpirmadong titistigo sa ICC. Talaga? Wala na talaga kayong kadala-dala na. Attorney Powa, inilabas na ang bank transaction ni BP Sara. So, yan yung mga pag-uusapan natin at sampal ito sa kanila. Ano ba ang gusto ng mga taga-House Injustice o Kangaroo Court? Kita niyo yung mga pronouncement ng mga ito. Akala nyo nagliliti sila dyan. Akala nyo kumukuha sila ng probable cause. Isang malaking pagkakamali. Ang paniniwala at gusto na lang ipaniwala sa taong bayan na sila lang ay kumukuha ng clarificatory o clarification dito sa mga sinasabing complaint kay BP Sara. Pero ang katunayan niyan, sila ang gusto magpabagsak kay BP Sara. Siyempre, bago natin himay-himayin ng mga video, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung bell at mag-like ka na rin. At meron dyan join button, pindutin mo na lang yan kung gusto mo talagang araw-araw, meron kang bidyong matatanggap mula sa atin. At syempre, kung aabot ka sa dulo ng ating video, meron dyang shoutout segment. Mag-type ka lang dyan, sabihin mo saan lugar ka, isa-shoutout kita pag nabasa natin. Simulan na natin itong balitaktakan. Talaga naman, nakakahiya. Sino ba talaga ang fake news? Ayan ang post ni Attorney Harry Roque kasi meron siya nakuha rito, pinagkumpara niya itong Presidential Communication Office, pinalitan ang title. Nag-istoryahe sila, ngayon lumalabas, sino ba talaga ang fake news? Alam nyo ang lumalabas dito? Universe na ang nagpapatunay na sila ang gumagawa ng ka-fake newsan. Diba? Sabi dito, fugitive ex ako Bicol Representative Saldico in
sec custody. Ayan Ngayon, iba naman. Fugitive ex ako, Bicol, representative ko, arrest in Prague in held in sec custody. Ano daw? Ano daw yung kwento? Yung may ex-mark, ito yung new release. Ito raw si dating ako, Bicol party list, ay nasa sec custody na. Which is yung una nilang inihayag at yung panggulo nila ang nagsabi na naging vlogger na, naging reporter pa. Ito yung sinabi noon. Fugitive ex ako Bicol Representative Saldico arrested in Prague, held in Czech Republic. Sino ngayon ang fake news? Dahil ba lumalabas ang katotohanan? Kasi actually ngayon yung DOJ Secretary nandoon. Hindi nga siya nagbibigay pa ng pahayag kasi hindi pa rin tamang panahon. Kailangan parang makakuha ng sapat bago sila magbigay ng final statement. Anong nangyari? Doon sa Secretary, under. Ano ito? Sino ang fake news? Aba. Yan ang mahirap pag puro kabalbalan ng kwento. Di ba? At ayan, post siya ni Atty. Harry Roque Hindi naman tayo nag-iimbento. Puntahan nyo yung page, yung pahina ni Atty. Harry Roque. Ganyan ang makikita nyo. Mahirap gumawa ng ka-fake newsan. Tayo ho ay nagsasabi lang ho ayon sa nakikita at nababasa natin. Sino ba ang nakakaalam niyan? Alangan namang alam nila alam ni Atty. Harry Roque, nagkukwentuhan na sila ni Saldico. Si Saldico ay binigyan pa nga ng abogado ni Atty. Harry Roque. Ngayon, ito. Ano ngayon ang response nila? Di palitan ng title. Kaya So, dito tayo mapunta. Pag-usapan natin itong pahayag ngayon. May pahayag kasi ito si Rehistro o si Larga. So, hati daw yung opinion ng House. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, bakit siniwalat? Itong mga impormasyon na dapat sa Senado bubuklatin. Nakakapagtaka, bakit nga nila ginawa yun? Maghahalongkat lang naman kayo ng ebidensya. Pero ang lumalabas dito, sila ang humahanap ng ebidensya patungkol sa paninira kay Bibi Sara. Sasagutin din yan ng isang magaling na isang House member. Sinabi niya ron, bakit kailangan? Wala naman palang complainant dito. Bakit kailangan nyo ilabas yung mga ebidensya nyo? Wala Talagang binalandra pa rin talaga ni binalandra pa rin ni pangalan nito ni Rehistro. So yung malaman kung ano yan, ito yung pag-uusap doon sa House. Of the Ombudsman. Madam Chair. The Honorable Garbin is recognized. Thank you, Madam. Just a few questions to the representatives of the Ombudsman. Kayo ho'y nagpresenta ng SALN and what was presented by your office. Are those SALNs under your custody and the entries, the official entries in those SALN? Tama po ba? Yes, Your Honor. But Tingnan yung nasa gilid, nakasimangot. Si Mr. Bean, si Papay, si Kokey, ang dami niyang pangalan. Nakasimangot! Bakit? Kasi kine-question ni Congressman Garbin, itong bakit nga nyo ilalabas at nasa kustodiyan nyo, wala naman dito yung complainant. Tuloy. that entries does not say whether there is a misdeclaration, untruthful declaration, or willful non-disclosure that will lead to unexplained wealth. Tama po ba? Your Honor, binasa ko lang po kung ano yung, at kinonfirm ko lang po kung ano yung nakalagay sa SALN. Honorable Garbin,
I'm afraid, but we are not allowed to raise questions which will go beyond what appears in the SALN. Concerned that's why, SALN of the Madam Vice Yung Chair. salin nyo, peki naman yan eh. 'Di ba? Yung salin na yan, hindi nga pinatotohanan noong 2004 doon sa Twadcom hearing. Ngayon, nagkaroon ng isang, wow, talaga ba? Oh, ito pa masakit. Dahil ngayon, biglang pagpasok ng isang direktor, nagkaroon na sila ngayon. May laman na ang salin. Patumbok na sa mga Duterte. Sasagutin niya ni Atty. Powa kung bakit nagkaganyan. Mamaya-maya, abangan nyo sa ating video. I just need confirmation whether that Yes. presentation Issues concerning yields this to the declaration. yields in support to the complainants. First of all, Madam Chair, wala yung complainant dito eh. Oh. I understand, but please limit your questions to And that's why I want to ask contents of the sana yung affidavit. complainant contents of the as SALN. to his allegation, because it was pointed out that the SALDEN was only part of a broader allegations of unexplained wealth. Kita niya? It's a part of more than allegation. Allegation lang talaga yan. Oh, nakuha nyo yung point ng dating attorney ng COA na nagsalita. 'Di ba? Puro allegation lang at walang katotohanan at binibintang lang nila. Pinasinisinungalingan nila yung sinabi ni Tirilling na hindi sa kanila galing yung mga nilalabas na ebidensya. Kuno nito ni Tirilling. Tapos nung hearing na nito, which is 1 year after, agoy, meron na kagad. May laman na ang COA. Baka may laman na ang bulsa. Paano masabi? Kita naman, halata naman eh. Diba? That's correctly pointed out by Mr. Marcoleta or Congressman Marcoleta. Those SALN that was or that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached in the first place. We are in the not complaint. yet on that, Honorable Ayan na, Corbin. pinigilan na. We are only on the existence of the SALN. We were already through on that. We already approved, voted on the ultimate facts and the sufficiency in substance. And the annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what Ayan you- na, gagawa na sila ng paraan, oh. Oo, manghihimasok na si Wawa. Sasabihin daw, yun daw ang laman ng rules. Pero rules nyo lang yan, kasi nga kangaroo court, sabi ni Aling Ledesma. Kasi kung gusto nila, gusto nila. Ayaw nilang paabantihin itong mga kakampi kay BP Sara. Ano ba nilalaman ng SALN? Nag-conclude kagad sila na merong ganito, merong ganun. Pakinggan nyo yung banat ni Wawa. have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpo-produce ng ebidensya eh, Sa pool. which is not supposed to be the case. With all due Kita nyo na? Yan ang mga mambabatas. Pero yung nakapaligid sa kanila, mandurugas. Yan tama. Wala naman yung complainant. Bakit mo ilalatag dito? Nilagay nyo pa sa screen. Anak kayo ng kabugihan, no? Kaya yung mukha ng katabi niya hindi maipinta eh. Diba? Hindi maipinta yung mukha ng katabi niya eh. Mismong sila na taga-kamera, sila na complainant, sila na taga... ayun ang sinasabi nila eh, clarificatory, gagawa ng hahanap ng probable cause. Pero hindi pa probable cause ang hinaharap nila dito. Naglalatag sila ng ebidensya laban kay Bibi Sara. Booking sasagutin yan ni Atty. Powa, maghintay lang kayo. Bakit kayo nagkaroon kagad, nag-conclude kagad kayo sa laman ng SALN? Naku. Sinabi na nga yan dati na wala yan doon eh. Saan pinulot yan? SALN, AMLAC, saan yung pinagpupulot yan?
Oh, pasok. Actually, wala tayong sinasabing false sa kahit anong numero, no, na pinesent nila doon. Yun kasing mga numero, siguro aminin natin, talagang nakakagulat po talaga eh, diba? Dahil nasa mga billions po yan. Pero the way po kasi that AMLAC does, as far as I know, no, the way that the AMLAC, kasi transactional sila eh, transactions ang binibilang nila dyan. Bukod pa riyan, hindi rin daw totoo na walang nakadeclare na cash on hand at cash in bank ang bise sa kanyang SALN. Dahil nilagay raw nila ito sa others portion ng SALN. Hindi naman kumbinsido ang ilang kongresista. That's not accurate po. Hindi totoong wala siyang dineclare na cash. Ang nangyari lang po ay, kumbaga, we're clarifying na nilump lang po iyon doon sa others. Kasi meron po diyang item na ang nakasulat or ang heading ay others or various or others. Tigil na ho nila yung palusot. Wag ho nilang gawing bobo yung mga tao. Very specific. Nako, tigilan mo na rin yan. Kasi kayo nagiging mabaho habang sinisiraan nyo si BP Sara. Walang nagpapalusot dito. Maging fair lang naman kayo. Dapat doon sa clarificatory, clarification, kukuha kayo ng probable cause. Kung may probable cause naman, bakit kailangan nyo pang ganyan-ganyan? Diba? Kasi nga gusto nyo lang ipamukha sa taong bayan na kayo ang bida. Ipipilit nyo na mayroong kadurubuhan si BP Sara eh. Hindi kayo pinaniniwalaan ng taong bayan eh. Tignan nyo yung mga feedback sa kanila, yung mga comments sa kanila. Tinatawanan sila. Hindi na kayo mananalo. Yun ang laging banat sa kanila ng mga taong bayan. Kasi alam nila kung ano yung galaw. Magmula doon sa amo. Buti nga, anong nangyari sa amo? Nagkaroon ng freeze order. Kaso ang problema, 20 days lang. Ano yon? Palabas? Specific ko yung provisions po ron. Nakalagay ho doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ho ginawang others bigla. Hindi ka naman, abogado ka, pero hindi ka magaling. Oo. Alamin mo muna lahat ng mga strategy ng mga galing na abogado para madepensa nila ang kanilang mga kliyente. Para ka namang di abogado. Kaya ka napapagalitan ng iyong proctor ng iyong professor paob-ob-ob daw sabi. Ayan, hirap sa'yo. Eto na, usapin babanat na naman sila. Saan? Eto, pasok. Congresswoman Luistro, based on the hearings, it sounded like you disagreed fundamentally with how the BIR interpreted the law. Is that correct? Well, actually, the committee is totally divided, no? There's a group of Kongs whose position is not to open. They are claiming that impeachment proceeding is different from a legislative inquiry. Also, Kong Zia Jong even articulated that if indeed the intention of the law is to consider impeachment cases an exception, why didn't the NIRC or the National Internal Revenue Code express that the same way that the bank secrecy law expressly provided impeachment proceeding as an exception. No? So these are the arguments of those who do not want to vote to open the box. But for those who wanted to open the box, they're claiming that impeachment proceeding is greater than the legislative inquiry. And if in legislative inquiry, we consider that as exception to the confidentiality of documents under the NIRC, then therefore, that exception must be considered as well pagdating dito sa greater proceeding as they claim, which is the impeachment proceeding. They're calling this as greater proceeding or greater than the legislative inquiry because it concerns the mandate of accountability. But I guess that's where you might also be challenged. But where do you stand on it? I watched the whole proceedings and I noticed that you did want to keep the box. Ako kasi, I've been very, very conservative since day one of our proceeding. I always take the safer zone. So, kung ako ang tatanungin, although I am not allowed to vote, I am inclined not to open the box. And if ever the majority of the justice members will be voting in favor of the probable cause, and the same will be affirmed by the plenary,
then I will suggest that we just transmit the entire records, including the sealed box, and leave it to the senators the issue of whether to open or not. Eh yun naman, dapat gano'n naman. Hindi naman tatakbuhan ni BP Sara yung mga aligasyon sa kanya. Nagawa-gawang kwento lang. Hindi tatakbuhan ni BP Sara yan. Kailangan lang, nawala tayo, kailangan lang, doon sa tamang venue. Kasi ang lumabas parang, ubos na. Ubos na talaga. Wala nang karapatan magtanggol dyan yung mga abogado kasi hindi naman yung pinasasagot na maayos eh. Diba? Ayaw nyo pa cross-examine doon sa abogado ni BP Sara, yung mga resource person nyo. Sino ang bida? Di kayo lang din. Ngayon, yung tamang venue, doon malalaman kung meron ba talagang mangyayaring paglilitis. Baka mamaya ma-archive, ma-basura. Yun lang ang patutunguhan yan eh. Pero sabi nga ni Senador Marcoleta, may numbers gaming dyan. So merong mga re-electionist, merong mga kampi-kampihan. Doon tayo papasok sa bilangan. Ilan ba ang senador? 24. Ilan ba ang pumapabor dito sa ma-convict o sabihin natin matuloy ang impeachment? Sabihin natin matuloy ang impeachment. Ilan ang may gusto niyan? Si Soto, si Pinky, si Bombom, Pangilinan, si Virus, 5. Sabihin natin majority, kasama sa majority, si JB, 6. Sino pa? Taga Surigao, 7. Or else, wala na. 24 minus 7, ilan? Hindi naman nila ito meron kasing magre-re-electionist. Alangan naman nilang malakas si BP Sara, doon sila pupunta sa mga kalaban. Mag-iisip din yan. Hindi boboto yan. Mangyayari niyan, basura, archive ulit. Patatapusin ulit yung 1-year bar rule. Tapos, babanata na naman lang na 2027. Ayan na naman sila. Maingay na naman. Di ba? Ganun lang yun. Simplehan nyo lang. Ngayon, itong mga gustong ma-impeach si BP Sara, may mga pangarap kasi yan. Sino-sino yan? Lalo na si Tuta. Si Virus, gusto maging presidente. Ini-endorse pa ni Treleling. Si Bombom, gusto rin yan eh. Etong si Koki, di ba? Tumakbo rin yan, Vice? Tama ba? Tumakbo bang Vice yan? Talo, no? Vice ni Ate Lenny, tumakbo, di ba? Tama ba? Iyak, talo. Ngayon may nagpapahiwatig. Marami ngayon nagpapahiwatig. Tatakbo daw ng pagka-presidente. Si Ate Lenny nga, umayaw na eh. Dahil alam niya matatalo siya eh. Tapos sino ipambabato nyo ngayon? Aray ko. Ay, aray ko. Kaya ito, sinabi ng isang political analyst. Na dapat pagbotohan na ng Kongreso. Dapat magboto na kaugnay sa impeachment. Pag pinagbotohan nila yan, dalawa lang kalalabasan yan. Na Kuya Goods, talo sila. Hindi matuloy ang impeachment. Sort of what they have. So your thoughts po, Prof? Well, actually, this is something that I actually expected. They need to actually come up with a good bounce back from what we had during the Madriaga presentation. Alam naman natin, marami talagang loopholes, and I think they really wanted to prove something here. That's why they assembled this stellar cast, as I would hear. But then again, yun nga, no, pag tinignan natin yung unang-una siguro, alamin natin, puntusan natin dito, no, ano ba talaga ang purpose nitong pagpapatawag nitong mga personalities na to, when in fact they have yet to vote, no, in the plenary for it, no. So
basically, I really don't understand why a mini trial like this should actually be going on. In fact, they're just trying to build a case, no? So parang nawawala kasi yung tapang ng Congress, no? Hindi kagaya ng isang taon na hindi na kinailangan ng mga ganito, elevated kaagad sa Senate, and then they were able to file that impeachment. And right now, I don't understand why they're doing this, no? Secondly, yung perception kasi, no, ng mga taong bayan regarding sa mga mismong nandito sa Justice Committee. I'm referring to several people and personalities here who themselves are very much aligned with corruption scandals, no? Terry Redon, you have Luistro, you have Garbin, di ba? And even Abante. I mean, these people, no? How could you become part of a committee when in fact you yourselves are also tainted with same malice? And doon lang parang medyo may problema na tayo kaagad. Ano? I mean, we're talking about SALNs, but are these people open to their SALNs? Have they narrated it to the public? Hindi rin naman, di ba? Parang how could you cast a stone to someone if you yourself, you don't consider yourself spotless and sinless, di ba? So, and then yung kasing mga CTR na pinresenta kahapon ni Senator former Senator Trillanes, kung titingnan natin, maliwanag naman kapag halimbawa meron ka kasing bank account, no? At kung gusto mo maglipat-lipat from one particular account to your, let's say, checking account, to your savings account, papasok talaga yon na CTR, not necessarily na may bagong pera na galing sa labas na pumasok. No? Yun na. Dali. So, lumalabas dito, sinungaling talaga ito si Trilling. Hindi nila alam kung ano yung flow ng paglilipat-lipat ng pera. Alam lang nila, merong malaking halaga at bilyonaryo daw si BP Sara. Mga unggoy. Magagaling ang mga abogado ni BP Sara. Oo, mapapahiya lang kayo pagdating ng araw. Pagdating ng oras, itong mga bumabagsak at nagpapabagsak kay BP Sara, tapos na ang karera nito sa mga susunod na panahon. Wala na hong maniniwala. Ilan na napatunayan natin na nagtatalo dahil sa matinding pambabatik sa mga Duterte. Ilan na. So, kilalanin nyo yan sa mga distrito nyo. Pansinin nyo si Congressman Bong Suntay na nagdumidepensa dyan sa Kamara. Inendorso yan ni BP Sara. Pasok sa banga. Panalo. Etong si Boy Dila. Pumunta si BP Sara doon sa Maynila. Laglag ang mama. Pati tuka, laglag. Kilala niyo ba si Boy Dila? Kung kilala niyo, type niya sa comment section. Hindi ho nanalo yan. Talo yan. Ngayon, nagawa ng paraan. Ngayon, tuloy pa rin ang kaso. Kaso matagal nga lang ang usapin patungkol dyan. Pag mag-aapila ka o hahanap ka ng parang i-a-appeal mo bakit napalitan. Kasi hindi naman talaga nanalo, di ba? Ang kalaban yan si Chua Oy. Si Chua Oy ay lumamangho ng sa 1,000. Dito kay Boy Tuka, Boy Dila. Ngayon, nagawa ng paraan. Diba? Ganon sila kagaling. Ngayon, ito. Mananalo pa ba ito? Mga dorobo dito sa Kamara na ang laban ay pabagsakin si BP Sara. Wala na ho. Sawa na ang tao sa mga magnanakaw. Kaya yung tinutumbok dito ni Professor, yan yung mga naglilitis dyan sa kangaroo court na pinapalabas, clarification, kung ano may terminology nila. Halata kayo. Mga mama, halata kayo. Diba? Yung chairman, yung nasa gilid ng chairman. Diba? Yan, yung pagmumukha niya, halata yan. Galit na galit yan kay BP Sara.
bawa meron akong 1 million sa bangko, no, nag-decide akong bumili, let's say, ng isang second-hand car, no, 500,000. So mag-withdraw ako cash kasi gusto kong bayaran ng cash. All of a sudden biglang sabi ng bibilan ko, I wanted bank transfer na lang. So wala akong choice kundi ibalik yung 500,000 sa bangko, dineposit ko siya ulit para makapagbayad ko, maibayad ko yung 500,000 kasi gusto niya bank transfer. So, Yun nga ang hindi naiintindihan ng mga tangang. Oo. Naniniwala dito sa bagoong Pilipinas, sa pulangaw, dilangaw, pinklangaw. Yun ang hindi nila makuha. Gusto nila kasi, siyempre, wala nang Duterte sa 2028. Yan ang kanilang banat eh. Kaya takot na takot sila eh. Kaya gagawa sila ng maraan nila na talagang mawala sa landas nila si VP Sara. Diyan kayo nagkakamali. Sorry pero kahit anong gawin nyo sa mga Duterte pa rin ang lalabas sa 2028. Kita mo, meron naman silang banat dito sa sa ICC. Marami na naman daw silang mga witness. Talaga ba? Galing nyo gumawa ng kwento mukhang lalabas ata si Karma. Marami pa raw testigo sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kinwestiyon din ni Trillanes ang pagdepensa ng isang dating opisyal sa umano'y drug lord na si Samuel Uy. Wala natin si Las Cañas o si Mr. Piñon. Yan ang tanong ni former Senator Antonio Trillanes matapos itanggi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na drug lord ang Davao businessman na si Samuel Uy. Una nang ibinunyag ni Trillanes na nagbigay ng higit 181 million pesos si Uy sa pamilya Duterte. Nanggaling daw ang impormasyon kay Davao Death Squad member Arturo Las Cañas at pinaniwalaan niya ito ng International Criminal Court. Siya nagbabantay ng mga Shabu Laboratory nila Sammy Uy, Michael Yang at Charlie Tan. At itong testimonya na ito yung pinakang pundasyon, pinakang angkla nitong ICC case. Therefore, who are we to question yung mga standard ng ICC? Kung legit Saan kaya pinagpupulot ng mamang ito lahat ng sinabi niya? Lahat yan pinasinungalingan eh. Si Castañas na yan, di ba tinanong yan? Dati sa hearing, wala rin naman masagot yan. Puros lang kalokohan. Pero anyway, wag na natin muna pansinin yan. Alam nyo naman na pag may saltik na, sabi ni Atty. Topacio, dapat hindi na pinapansin. Kahit anong gawin mo sa mga Duterte, ikaw, mama ba aso? Hindi ka paniniwalaan. Kasi, bakit ka mo? Baka pakitaan ko kayo ng video, itong mama, kahit nga daw barangay Tanod, hindi yan iboboto kung sakasakali Hindi, sa totoo lang para maiba tayo kasi itong mama na to, nagpipiling na, pinaniniwala siya ng taong bayan. Hindi ka mananalo. Papakita ko sa inyo. Ito Trilling, makinig ka. Senator Trillanes running for president in 2028. Anong posisyon ba siya kahit nga barangay captain, hindi ako pabor So wala? Tigil-tigilan nga natin. Eto, idinidare kita. Si Ma'am Lenny, 1 million signature campaign. Sa kanya, 5K na lang. Hindi pa rin tayo sure. Hindi ba? And then let's face it, and he knows that. He knows he doesn't have what it takes to win. Hindi ba? Alam naman niya yan Sa magiging kingmaker na lang siya. Aray ko! Ang mangyayari, talagang wala na talagang pag-asa, Trilling, maging kingmaker ka na lang. Sa bagay, doon ka naman daw kumikita, sabi ni Aling Ledesma Di ba? Kasi may lumalabas na issue, hinahatiran ka ng kaperahan sa iyong bahay. Sabi ng 18 Marines yan. Nilabas yan ni Atty. Baligod. May video niyan, kaya huwag kayong papakita nyo na magagaling kayo, magtitiwala kayo. Yan. Sasabihin niya kasi kapani-paniwala daw yung inaano niya, yung binibilap niya, si Virus. Yun daw ang mag-aangat ng bansa. Ha? Ano bang usapin doon sa PhilHealth? Di ba may issue nga? Anyway, dito tayo sa shoutout segment natin. Ito yung inaabangan ng ating kababayan. Natutuwa sila kasi
talaga namang nami-mention ng kanilang pangalan. Kaya kung ikaw ay umabot dito, syempre, like, share mo ang video at abangan mo yung shoutout natin sa inyo. Mula kay Ma'am Erlinda Rosario, lagi siyang nanonood mula San Diego, California. San Jose, California. Mula kay Noli Glon, Mix Vlog. Ayan. Lagi siya nanonood mula sa Davao. Shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po. Halos lahat kayo, Dides Vlogger, Kuya Goods, ay totoo lang ang sinasabi. O, kita nyo na. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga bulaang bulager. Ito tsaka yung hiling natin, i-like, share nyo yung video para lalo tayong ganahan, bakbakan itong mga sinungaling na dorobo na yan. Mula kay Bito Egunya, Chua Maleta, yan ang comment dito. Dito kay Danny Lacanlale, shoutout po. Kay Ma'am Om2, shoutout po. Danilo Sikam, shoutout po sa inyo. Wilfredo Jimenez, shoutout po. Edgardo Evangelista, shoutout po. Reyna Mendoza, shoutout po sa inyo. Jessie Gonzalez, shoutout po. Sheila Eri, shoutout po sa inyo. Rowena Nagashima, shoutout po sa inyo. Arnel Tomanes, shoutout po. BYBS, shoutout po. Francis Badoraya, shoutout po. Labo na mata ko. Marie Habines, shoutout po sa inyo. Renato Piamonte, shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po. Reynante Mendoza, yan, nasabi na natin. Hanap pa tayo. Dito tayo hanap sa marami talaga nagpapa-shoutout sa atin eh. Kaya kailangan natin i-shoutout sila para naman, ganahan. Ganahan tayo, ganahan sila. Norma Conlo, watching from Lebanon. Yan. Sino pa? Belinda Arellano, watching from Taguig. Sino pa? Minsan kasi hindi ko na makita rito sa ilalim eh. Titignan ko pa rito para puro Reynante publish. Wala na ata, no? Tignan natin dito. Erlinda, ayun nga kay Ma'am Erlinda Rosario. Yan, shoutout sa iyo. Dapat dapat isang bagsakan na pinapakita kaso natatakpan siya eh. So anyway, yun lang ang nabasa natin. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ay like and share nyo yung video. Hanggang sa muli po, huwag kayong magsasawang manood sa ating mga daily reaction video dun sa mga ungas. Na mahilig bumira kay BP Sara. Umiyak kayo sa 2028. Kawawa kayo. Di na kayo makakasampa kung ano man yung gusto nyong posisyon sa politikang ito. Nangyari ito sa 19th Congress, 28th Congress, sinira nyo ang mga reputasyon ng mga galing na kongresista, nadamay sa mga basurang kongresista na mahilig lang sa kwarta. Diba? Hanggang sa muli, bye-bye!